Ito po talagang matagal ko nang gustong gawing vlog. Pero sa mga nakikita kong escalation ng mga prophecies na mga nangyayari, yung kay Jared Kushner and the Peace Treaty, yung nagkaroon siya ng covenant with many na nakalagay po sa Book of Daniel. Alam po nyo, hindi pa po yun, no? Patikimski, taste test. O, parang ganun pa lang yon. Pero biglang pumasok sa aking ulirat at kaisipan, kawawa yung mga walang alam sa Bible. Alam nyo, ngayon parang nasosorten ng Lord yung puso ko. Kawawa yung mga walang alam sa Bible. Kanina naririnig ko po yung, chika lang po ito. Pero hindi, chismis ito na may pakinabang naman para magkaroon tayo ng ehemplo. Actually, mga kamag-anak ko po ito, mahal ko po ito. Pero how many times I already gave them Bibles, marami na akong nabigay na Bibles, marami na akong Bible study, isinama ko po yung mga bata, yung mga pinsan ko na nandiyan dati. Pero talagang parang wala kasi up to now, ang pinag-uusapan nila ang aga-aga tungkol sa pera, tungkol sa ganito. I mean, masyado silang saklaw ng mundong ito. Samantalang kagabi, ako, masaya po ang puso ko. May nagparating po sa akin ng message, tumawag po sa phone sa akin, sinasabi, nagpapasalamat dun sa binigay kong Bible. Alam nyo, yun ang pinakamagandang narinig kong may nagpasalamat sa akin, binigyan ko ng Bible. Binigay ko lang po kasi, napadaan kami sa bahay niya, wala siya, very busy. Drinap lang namin yung Biblia, I think the other day. And then kahapon, tumawag ako doon sa isang kasamahan namin sa work and kasama niya yun, nakakasama niya. Sabi, ay, Pastor, salamat daw doon sa binigay mong Bible. Oh. Ako nawala na nga sa isip ko na binigyan ko siya ng Bible. Tapos, kita mo, nagpasalamat pa. I mean, natutuwa ako na appreciated, lalo na salita ng Diyos yun. At ang sabi ko, sabihin mo sa kanya, huwag niyang buruhin ang Bible na yon. Kasi maganda po yung Bible. Kung makita niyo po talagang nakabalot, maganda. Minsan nakaka-tempt na iburo mo lang kasi ayaw mong gamitin, ayaw mong hawakan. Sabi ko, wag niyang panghinayangan na basahin, sulatan kako. Kung naluma niya na, sige, bibigyan ko pa siya ng mas maganda. Sabi ko, basta basahin niya. Ang importante, basahin niya yun, tumimo sa kanya. Oo, ayun. At ito naman pong taong ito na binigyan ko ng Bible, tumanggap na sa Panginoon. Don't worry about the salvation ng taong yan. Kaya lang, syempre, alam nyo, may mga baby Christians pa rin. May mga, yung kumbaga parang baby walk pa rin, parang bata pa rin, no? Ang kinakain pa rin ng mga yan, yung hindi pa solid, no? More on parang gatas pa lang, gandoon pa lang. Kasi, I think mga ilang panahon pa lang siyang mananampalataya. Pero, may Bible daw kasi siya dati, and then, kinuha nung kanyang anak. No, kinuha nung anak. Okay lang, sige, ako, maski ang Bible na yan, kunin ng anak mo, hingi ka uli sa akin, bibigyan kita, mas maganda pa dyan ako. So, ayun lang, sabi mo sa kanya, bibigyan ko siya. Kinuha ng anak niya, sige, bibigyan ko pa siya. Basta ang importante, ang salita ng Diyos, na ipapakalat po natin siya. Hindi natin siya ginagawang stagnant. No? Lalo na po ngayon, alam nyo, ang ganda ng may alam sa Biblia. Itong nangyayari ngayon kila Ivanka, kila Jared Kushner, no? Kila Donald Trump, alam mo yung mga nangyayaring yan na talagang nakatala na po yan na mangyayari. No? Sinabi ng Daniel, although hindi pa nga alam po yun ay patikim pa lang po. Para at least nagkaroon tayo ng background. Ganyan ang mangyayari pagdating po ng pag magi-start ng tribulation, pag na-rapture na po tayo. Kasi siguro, para sabi ni Lord, para makita ninyo yung foretaste ng mangyayari habang hindi ko pa kayo kinukuha, nandito pa kayo, sabi ni Lord siguro, pag kinuha ko na kayo, ganyan ang mangyayari. Masahol pa doon kasi lalabas na talaga yung totoong Antikristo, which is hindi si Jared Kushner. Kasi yung Antichrist, I believe, paglabas niya, out of nowhere, bigla siya talagang magiging popular siya out of nowhere. Out of nowhere. Kaya hindi na po natin problema kung sino siya. Pero importante nag-aaral po tayo. Kaya sabi ko nga po, kawawa yung mga walang alam sa Biblia. Kasi yung mga walang alam sa Bible ngayong church age na sila yung maiiwanan. Sila yung maiiwan. At kasi hindi naman nila alam ang way to salvation. They don't know paano masave. Very busy sila.
Maybe sa kanilang kung ano yung pinagkakaabalahan nila ngayon dito. Pero ngayon nakakaawa pong malaman na one day, Jesus will get His church. Tayo po yun. Kasi tiyak makakasama tayo doon dahil we put our faith alone in His finished work on the cross. And yan po lamang ang tanging susi para makasama ang tao sa rapture. Okay? Hindi mo pwedeng ipagmalaki, mabait ako, gumagawa ako ng mabuti, nagsisimba ako, kumpleto ako sa ganito, sa ganyan. Good works, good deeds, kita ng mga tao sa akin. Ay, hindi. That's not it. I'm so sorry if that is your paraan upang you believe that the Lord Jesus will include you in the rapture. Then you are wrong, my friend. Because the only way for you to get into rapture is to believe in His finished work on the cross. And after that, He will rapture you because of His blood alone. Enough na ako dun sa mga nagsasabi na ang church daw magdadanas ng tribulation. Why in the world you really love to include yourself in the tribulation? Therefore, I will give you a good news. Good news to you. If you really love to held on the doctrine na talagang gusto mong makasama sa tribulation, therefore makakasama ka talaga. Because the only way for you to be included in the rapture is to put your faith in the finished work of God's Son, the Lord Jesus Christ Himself. God in the flesh, nagkarawang tao para bayaran ang kasalanan ng buong mundo. Enough para maligtas ang isang tao sapagkat yun ay dugo ng Diyos na ibinubo sa krus ng Kalbaryo para magkaroon ng kaligtasan ang sino mang lalapit sa krus ni Jesucristo. Yun po ang pinaka-importante. The most important thing is to believe in this finished work in the cross. Ngayon, yung iba po nakakalungkot whenever, sabi ko nga po, ilang bahay yung kinakatok namin, pinupuntahan namin, pinagtataguan kami, they don't want to invite us in. Yung iba, pinagsasalitaan pa kami ng kung ano-ano. Masasakit, hindi po maganda. Pagkakaperahan daw ba namin ito? Yung isa, kinakapatid ko pa yung kapatid ng kinakapatid ko. Kung naman tanghaling tapat, nandito kayo. Bakit pagkakakwartahan nyo yan? Sukat ganunin ba naman po kami? May mga bago pang mga believers na nandoon na kasama namin. Sabi ko, ganyan po talaga. Talagang sometimes, or most of the time, ako daranas tayo ng persecution in the name of the Lord. Pero mapalad tayo, yan ang sabi ng Bible. Dahil kung tayo man ay dumaranas niyan, okay, kung tayo man ay binabastos, sabi ko, hindi tayo ang binabastos. Kung tayo pinagsasalitaan ng masaklap, ng masakit, hindi tayo yon. Ang pinagsasalitaan nila, ang binabastos nila ay si Jesus Christ mismo. Yan ang sabi ko. So, it's a karangalan, it's an honor na mabastos para kay Kristo. Ay, ilang beses na po kami maniwala po kayo sa amin. Yung mga pagtitig, yung mga pagtawa-tawa. Noon kasi nagdadala pa kami ng physical Bible. Wala pa naman ganito yung mga gadgets na wherein Bibles are included in our phones like now. No, during that time, nope. Dati hindi. Dati talagang magdadala ka ng Bible na malalaki. Pero sa ngayon naman po, mga Bibles naman po ay nakalagay na po sa ating mga cellphones, sa ating po mga gadgets. So, hindi na po siya ganun ka-obvious whenever lumalabas po tayo to evangelize. Which is far more better rather than before dahil makita ka pa lang na may mga bulky Bible na dala, makakapal na Biblia. Minsan pinagtataguan ka na. Minsan talagang they know that you will invite them for a Bible study, for a talk regarding God and all that. And nakita ko po dito, marami po ako nakitang puso. I mean hearts. Hearts revealed what kind of heart this person has. Especially, may mga nangako sa amin na, sige, Bible study tayo. And then pagdating po ng day na yon o ng appointed time na yon na pag-usapan, hindi naman po sila nagsisisipot. Pero nakakalungkot po, sometimes these people will go pag alam nilang may pakain po kami. May mga McDonald's kami, mga Jollibee kaming in order. Yes, ganun po kabongga ang aming mga
pa-Bible study during that time. Hindi po kami nagpapakain lang ng mga so-so na para kung saan binibili, kung saan turo-turo. May mga nagdo-donate po talaga sa gawain namin, sa ministry namin. No? Minsan may mga chokes to go. Alam niyo yun, yung manok. Diba? Tapos yung mga ganyan, Jollibee, McDo. Minsan may galing kami kasama, nagluluto po ng lugaw. Especially pag maaga yung gawain. Pero nakakalungkot po kasi sometimes, pag tinanggal mo ang mga ito, people won't attend. People will not attend and they will have a lot of excuses na ganito, ganyan, ganon. So makikita po ninyo, nariribil ang puso. Anong klaseng gusto nila, ano yung ninanais nila, ano yung layunin nila. No? Pero I'm not judging them, of course. You know what? Magkaiba po yung nagja-judge sa nagsasabi ng generalize. I am generalizing it as a whole, no? Because I love people to be saved. We love people to be saved. We love people to come to know the Lord. That's why we always conduct Bible studies during that time, which was inaabot pa kami ng mga 11:30 to 12 in the evening. Ako talaga hindi po ako kumakain ng gabi, pero yung mga kasamahan ko po, hindi nila naranasan ng gutom. Okay? Ay, alas 12 na pala, hindi ako nakaramdam ng gutom. Pero may merienda naman po kaming mga sabi ko nga po, may mga Jollibee naman po kami. Pero yung aabutin ka ng ganong gabi, syempre maghahanap ka ng something much more solid na rather na hinahanap mo kung talaga nasanay kang kumakain ng gabi. But these people, hindi po sila na nakaramdam ng ganon. Okay? May support naman po, sabi ko, may mga ilang pagkain naman po. Ayan po ang naalala ko. At grabe po ang prayer during that time dahil talagang mas malakas pa nga po yung nag-a-agree compared doon sa nag-pray. Naalala ko po yun. Tuwang-tuwa kami, no? Ang daming good memories talaga. Ang pinakamagandang good memories that we can cherish are those memories shared with those who love the Lord also. Kaya iba talaga yung iba yung gawain talaga ng Lord. Superb, champion, walang katulad. Kasi lumipas man ng ilang panahon, nandoon pa rin yan, naiisip mo pa rin sila, sapagkat sila yung mga nakasama mo dati. Ngayon, marami na pong nagkawatak-watak sa amin. Pero ang gawain ng Lord nagpapatuloy po. Dahil ang gawain po ng Panginoon ay hindi po yan malalaos. Okay? Hindi po yan matataob. No? Nang kahit na anong bagong sistema and all that, ang gawain ng Panginoon, ang kanyang pangangaral ng kanyang banal na salita ay patuloy na magpapatuloy hanggang sa kanyang muling pagparito. Yan ang kanyang binanggit. No? So, sa ngayon po, sa panahon po natin ngayon, nakakaawa po talaga yung mga walang alam sa Biblia. Sapagkat yan po magbubunsod sa kanila para magpatatak ng tatak ng halimaw. Tandaan ninyo, yung mga matatatakan ng tatak ng halimaw during that time because they don't know anything about God's Word at all. And after that, mas hahanapin pa rin nila yung kanilang comfort. These people, I believe na sa panahon natin ngayon, yung mga may komportabling buhay sa ngayon, and then maiiwan po sila siyempre. And pag naiwan po sila, makikita nila, masasaksihan nila yung mga tribulation and all that, yung kahirapan ng mundo. Then right after that, they will still prepare to have that kind of life that we used to have then. Okay? Ito nga po yung panahon nila ngayon na magandang buhay nila, mayaman sila dito sa present age na ito ng church age. At gusto nila matuloy yun hanggang doon sa tribulation age na hindi nila alam na lalapit na po talaga ang pagtatapos ng katapos-tapusan ng kalahat-lahatan during that time sapagkat malapit na po mag-second coming ang Lord during that time. Okay? So, ayan po ang mga, yes, they will also choose comfort over Jesus, I believe. Kaya po sila magpapatatak na lang po rather than magpapugot ng ulo. Kaya, mas congratulate po talaga yung mga magpapapugot na lang po ng ulo in the name of the Lord Jesus Christ kasi imbes na matatakan sila, they prepare to be with Jesus forever. Okay? At yun po yung mga taong may alam po sa Biblia. Should I say, may mga taong walang alam sa Bible ngayon, church age, then pagdating po ng panahon na yon, magkakaroon po sila ng massive knowledge regarding Jesus and all that because talagang they will plunge themselves in learning more about the Lord during that time sapagkat nakikita po nila talaga kung ano yung kahihinatnan nila kung hindi sila magiging maingat sa pagbabasa ng Biblia. And I believe there will still some copies of the Bible that will be left here. Hindi madedestroy yan sapagkat ilang beses na po dinestroy ang Bible in the past. No, yung Gutenberg, tawag dito,
printing press nga parang ito po ay kanilang tinugis, tawag dito, ito ay nilusob, ganyan-ganyan, pero hindi nila na-destroy mga copies ng Bible. Nagpatuloy po ang Biblia. Dahil ang salita ng Diyos, magpapatuloy po, magpakailan-kailan pa man. Kaya I believe in the tribulation, there's still copies of the Bible. Okay? So, kaya kawawa talaga yung mga walang alam sa Biblia ngayon dahil I believe they're the ones who will take the mark of the beast in the future. God bless.